Good evening, ladies and gentlemen. Magandang gabi sa inyong lahat dito sa Amerika. Good morning, Philippines. Magandang umaga, Pilipinas. I'm Josie Moralidad Zaiman from the Filipino American Cancer Care. Welcome on our radio show on the air with FACC. Dito po sa PHLV Radio in Las Vegas. Kasama natin syempre yung ating station manager na si Mr. Johan. All right. And again, on behalf of the Filipino American Cancer Care, we would like to thank everyone for supporting our 5th anniversary celebration and charity gala last October 12, 2025. And this coming Sunday, the Filipino American Cancer Care is going to be in New Jersey. Magkakaroon po tayo ng cooking fundraising event sa New Jersey in collaboration with the Philippine Nurses Association of New Jersey Retired Nurses Ad Hoc Committee. Kasama natin siyempre si Chef Evelyn Bunuan and her husband, Chef Oscar Bunuan. So again, this is a live cooking class and food demo with French Master Chef Evelyn Bunuan and her husband, Oscar Bunuan. Now, you are going to learn how to cook delicious dishes. And of course, you're going to enjoy a great lunch and support a great cause, helping cancer patients and retired nurses. It's going to be Sunday, November 9, 2025, from 11 o'clock to 3 o'clock in the afternoon at 54 Colonial Way, Short Hills, New Jersey. Ang cost is $50 per person. Now, if you would like to attend, please reach out dito po sa sa ating Facebook page sa Filipino American Cancer Care or call 571-352-0165. So, lado ko pa rin ha. Alam mo, wala akong tulog the past few days. Ay, nako. Anyway, we would like to introduce sa inyong lahat yung ating mga bisita ngayon. As you know, we have been posting, no? Sa Facebook page po ng Filipino American Cancer Care, yung pagpanaw ng isa sa ating mga ambassadors and oh my gosh, almost every day talaga, nag-uusap kami. Hindi lang yun 30 minutes, 15 minutes, minsan umaabot kami. I think the most was like 4 hours. Hindi kami pwedeng mag-usap ng 15 minutes. So, he was Kulang, kulang. actually, nominated by us bilang ambassador sa Pilipinas ng Filipino American Cancer Care. We've known each other dyan pa lang sa Pilipinas, pero hindi kami yung mga talaga close na close, but because we're in the media. So, anyway, again, our condolences and we feel this deep sorrow sa pagkawala po ng ating Philippine ambassador na si Ronelo Sanchez Ladiao. Actually, noong anniversary ng FACC sa Hyatt Regency in Reston, Virginia, may portion ng aking speech that I acknowledge him on stage and I'm going to play that para sa inyo, no? Ronelo was the talented composer and writer ng theme song po ng Filipino-American Cancer Care. Ang title nito is Love is the Cure at siya rin ang tumutulong sa ibang mga artists and of course very much involved siya no sa Philippine or Iloilo media, at the same time magaling na illustrator, magaling mag-drawing, and he knows a lot about graphics and pageantry, lahat na lang. Ang dami niyang talent. Kaya nga siguro, everyone likes him and everyone has something to say. It is because he's such a very nice person, talented, and very, very smart. All right? So, ngayong gabi, we would like to introduce sa inyo yung mga kaibigan, malalapit na kaibigan ni Ronelo. No? Ronelo always
would always say to me na ito yung kaibigan ko, ang bait niyan, ganito, ganyan. Siyempre, minsan nagmamarites kaming dalawa. But anyhow, akala nyo, nakangiti ako, okay lang ha. Pero naubos na yata yung luha ko the past few nights and few days talking to his family at the same time sa kanilang doktor din dyan sa Pilipinas. We are here in Virginia, in the heart of Washington, D.C. area. But kami po ay talagang, we feel it. Alam namin kung ano yung pakiramdam na mawalan ka because it's like part of our family dito sa Filipino-American Cancer Care. Now, without any further introduction, I would like to introduce to you some of the very good friends, no? Best friends ni Ronelo. First, he is actually one of the well-known designers in Iloilo City and of course, sa Pilipinas. And he's also a good friend. Bumili ako ng damit mo, ha? Nandito pa sa Yes. basement. Ladies and gentlemen, please welcome Hector Hilyangarin. Did I pronounce your last name, Tong? I call him Totong. Did I pronounce it Yes. right? Oo. Yeah, Kumusta ka right. na, Tong? Kumusta ka na? Yes. I'm sorry, kailangan nating magsalita ng Tagalog ngayon, ha? Kahit na Ilonggo tayo, bahala Yes. ka Oo. dyan. Mm. Sige, Oo. I know Good you're... evening sa mga viewers at sa mga listeners natin. Good evening. Mm-mm. Saan ka ba ngayon, Tong? Saan ka na part ng Iloilo? I'm here in Mandurriao, Iloilo sa house ko. Actually, palaging pumupunta dito si Ronilo. Eh. Mm-mm. Parang isa sa mga pinupuntahan niya dito na parang tumatagal siya kasi I have my balcony. So diyan kami nagchika-chika tapos kung minsan natutulog din dito siya. Tapos dito nabubuo yung mga events at saka mga future na mga plans niya at saka yung mga niya kasi mahilig si Ronilo sa mga kwan sa mga Mm-mm. pageants and Mhm. everything. So napag-usapan namin ang mga previews at sa mga gusto niya pang mangyari, parang Mhm. ganun. Yeah. Very Okay. close siya sa akin eh. Very close siya. That's right. You are like a good, a brother for him, di ba? Mm-mm. Yes. Okay. Now, we also would like to acknowledge, isa sa mga close friends din ni Ronelo. At bago pa may nangyari kay Ronelo, he was there, di ba? At magkasama sila sa isang condominium. Okay. Now, some people are saying, bakit ngayon may tribute kay Ronelo? Because Ronelo played a very important role for the success of our event, 5th anniversary celebration ng Filipino-American Cancer Care. And his greatest legacy right now is writing and creating the theme song para po sa Filipino-American Cancer Care. It's not just one song, but two songs. And ito yung pangarap niya. Sinabi niya talaga sa akin, he wanted these songs to be on Spotify. He wanted these songs, no, na magkaroon po ng fundraising at makilala. And we will try our very best. So, ladies and gentlemen, please welcome one of the very best friends of Brunello in Manila. And he's actually a movie director. We're very proud of him. Kasi sabi ni Ronelo sa akin, alam mo si Ronelo, kahit kaibigan mo yan, yung pagtawag niya sa mga tao, he would say, ma'am or sir. Did you notice that, Tong? He would call you ma'am Yes. or sir. Sir yung Kahit tawag niya sa akin eh. Sir. Oo, sir Sir. ng sir. Ako pa naman hindi sanay, lalo na dito sa Amerika, we don't call people by mom or sir. But Mm. anyway, sabi niya sa akin, ang tawag niya naman dito, direct, kasi nga director eh. He was so proud of him. He told me, ma'am, dalhin natin siya. Siya po yung nagpasikat kay Judy Ann Santos. At saka marami siyang mga talents, ganito, ganyan. He speaks, one thing about him, he always say good things sa mga malalapit niyang kaibigan. Pero, pag nagkamali ka, may maririnig ka rin. Parang nakikita ko yung mga yung karakter niya minsan sa akin eh. But anyhow, we would like to welcome Derek Marlo from the Philippines. Derek, ano nga yung last name mo, Derek? Natapio.
Natabyo. Pero alam mo, marunong to si Direk mag-Ilonggo eh. Di ba, Opo, Direk? opo. Oo. Pero ikaw, Direk, wala ka ng accent ng Ilonggo sa Manila. Wala na. Nawala? Wala. Mm-mm. You know, I studied in Manila for 4 years, yung mass communication pa yan ha. Pero Opo. talagang kahit na dito, mga sa akin, sa Amerika, lumalabas pa rin yung aking hiligay noon. Bahala kayo dyan. Mm-mm. Anyway, meron pa tayong. So, Direk Marlo, before I introduce the brother of Ronelo, Nelo, can you please, yung position ng phone mo kasi baligtad, no? If you can adjust it, okay? Yung landscape siya ha, landscape ko if as much as possible, ganito. Parang rectangle na Para para pag nakita siya on the air, maano siya, yung ano ba, makikita talaga ng maayos. Ayan. Okay, so Direk Marlo, saan kayo nakakilala ni Ronelo? Through a friend kay Kuya Chris, Chris family name ni Kuya. Ilonggo Kasi, din? oo, a good friend din ni Kuya Ronilo sa Iloilo. Mm-mm. And Okay. then, At Chris, o si Chris. What's oo, that, Tong? Anong pangalan, Tong? Parang Chris? Marami Chris? kasing kaibigan si Ilonggo din Ronelo siya eh. eh. Ilonggo Oo. din siya. Marami siyang kaibigan, di ba? opo. Aha. So nagsama But, talaga kayo sa ano ha, sa dorm or sa Oo, condominium? oo, dito talaga siya sa akin kasi ang mga past ko kasing events is mga pageant. So, since mahilig sa doon, so, at saka nagsusulat siya. So, sabi ko, tara, sabi ko, can you help me? And then, ayun, so sabi niya, yes, Direk, I'm willing to collaborate. So, sabi ko, and then para sa sunod na mga projects, sabi ko, ikaw yung magiging creative head ko. Kasi madami, so may mga Mindanao akong mga events and dito sa Manila. So, sinasama ko na siya. Mm-mm. mm-mm. Yung last namin, Ginoo at Binibining Malabon sa So mga Manila. ilang taon na kayong magkakilala? Almost last year kami nagkakilala ni Fernilo eh. So mga 1 year. Mm-mm. Mga 1 year. Oh, But you and know then, what? Wala yun sa tagal ng panahon eh. Yung yes. pagsasama nyo, yung quality ng pagsasama nyo, yung pag-uusap nyo, di ba? Oh, kasi Yes. almost ano talaga yon, almost every day talagang ano yon, kasi ang dami naming plans eh. Kasi sinulat niya yung kanta for Michael Ver, yung alaga ko sa TV5. Mm-mm, mm-mm. Yun ang sinabi niya. Oo. And then we have a Mm-mm. lots of ano kasi, of events na ini-involve ko na siya kasi siya na yung pinapagawa ko ng creative ko. Eh since sobrang gaan lang talaga ni Kuya yung kausap. Kaya sabi ko, dito ka na para, so lahat ng lakad ko, lahat ng events ko, nandun na siya, pati mga Mm-mm. judging Ano ko. yung first impression mo sa kanya nung una mo siyang makilala? Actually, ang sobrang gaan kasi he does not talk about money, he does not talk about the Mm-mm. rate, about the price. Ko, ha? So, siyempre kami sa Manila, sanay kami na nakalatag lahat yung price. Siya talaga wala. Direk, ikaw na bala. Ha? Eh, hindi pwedeng ganun. So, tinuturuan ko na siya. No, sabi ko, hindi. Sabi ko, lalo dito, Mm-mm. You mahal ang have to name your giving. price when you do a Oo, sabi service. ko yun. So, dun sa isang client na actually may sisimulan na siya dapat doon sa isang brand. Mm-mm. Kinuha na siya doon. So, Oo. direct, okay ba? Sabi ko, sobrang mura. Tapos sige direct, okay lang yun. Although, sige, sabi ko total may monthly, ka doon, retainers fee, good na rin yun. So sobrang, as in grabe, as in, doon lang ako nakakakita ng, ay, ang sarap naman ito kasama. Mm-mm. Walang, alam mo yun, sobrang Mm. gaan. So, Pag nagtatrabaho, hindi niya iniisip kung magkano yung kikitain niya. wala, oo, Mm. tapos, yun, kaya pag Alam mo sabi yung ko, sinabi niya sa akin, mayroong job offer sa kanya ha. Dito kasi sa Filipino-American Cancer Care, we're a non-profit. Kumbaga, wala kang makukuha dito because oh, everybody is a volunteer. And I yes, told him about it, I need your expertise, I need your help, I need your assistance, but we cannot afford to pay someone. Alam mo, ang sabi niya, walang problema. Ang oo, ganun, importante, makatulong ako sa inyo and we will do everything we can. At ang sabi niya pa, merong offer sa kanya na magtrabaho na. But he wanted everything to be finished ah, bago yung aming anniversary. So yun ang ano niya, yung mindset niya. Nakafocus lang oo. doon sa kung ano yung kaya niya matapos. Sobra. Ganun po siya. Kaya sabi ko, sobrang gaan. So parang alam mo yun, para ko na talaga siya naging kuya kasi wala naman akong kasama, bunso kasi ako. Tapos sabi ko, kuya, halika na. So
andun na. So lahat ng talaga ng lakad ng events ko, kasama ko siya. Walang Mm-mm. reklamo. Anyway, Wala. we'll introduce also, kanina nang makita ko siya, sabi ko, oh my gosh, kamukha ni Ronelo. Parang si Ronelo na ano lang, nag-lose ng weight, no? And he is the only brother of Ronelo. And I have been talking to him in the past few days. Kasi nga, may mga plano kami ni Ronelo. Supposed to be, Ronelo likes to dream. He always have plans, not just for himself, but for a lot of people. Ganun yata ang pangarap niya eh, yung makatulong talaga. And Yes. sabi ko sa kanya, I have a surprise for you. No? Bumalik na siya galing sa Malaysia. And I said, I have this for you, but I wanna do it pag dumating yung kaibigan kong police general, and you're going to go sa GMA 7 to have this VIP tour. And kinuha ko na yung mga comics. Kasi alam ko mahilig siya sa Marvel. But anyhow, we'll talk about more kay Ronelo. But this time, we would like to introduce his only brother and who's been with him. Kararating niya lang galing or kabababa niya lang, bilang seaman. And he celebrated his birthday with Ronelo during the time na nag-prepare kami ng mga graphics ng mga videos para sa FACC. Ronelo, when he was trying to accomplish something, talagang ano siya, yung mindset niya doon lang, no? Nakatutok. Anyway, we would like to welcome Nelo Ladiao. Are you the younger brother of Ronelo, huh? Yes, ma'am. I'm the younger brother of Runelo Ladiao. My name is Nelo Ladiao as well. So hopefully, I'll be sharing my time with Runelo, with my kuya, as far as I can give you my idea and how he's been a good brother to me. Opo. So alam ko kung ano yung naging dedication ni Tuto sa kanyang trabaho is how much he loved everything he do because he enjoy it very much. Mm-mm. Opo. Anong klaseng kapatid si Ronelo? Bali si Tuto Runelo is a fighter. Mm-mm. Protector ko talaga yun siya. Even though uh, in a past few years way back, no? Nung kumbaga mahirap talaga yung buhay namin is there is something meron kaming something na that will give us potential na mag mag-excel in a something way kasi dalawa lang kami. Mm-mm. We have to prove everybody na magaling kaming dalawa. That's the way we approach our life dito sa mundo Mm-mm. because Saan ba kayo we, nag-aral? Saan kayong dalawa lumaki at nag-aral? opo, opo. Sa, ako po, I studied in Ateneo, bali Santa Maria, now is Ateneo de Iloilo. Mhm. Tapos si Toto is kumbaga during elementary days or way back ng younger years namin. Ano din siya, yung Catholic school din siya. Gusto rin namin na mag-school sa magandang school. Kaso medyo pasaway siya. Oo. Medyo rebelde or in a sense na ano. Ako naman yung na matiisin. Kaso ang gusto ko is magstay ako sa magandang school. Kaya Mm-mm. ini-excel kaya yung aking effort na maganda yung grades ko para ma-maintain ko yung grades ko sa magandang school. So until I graduated high school doon sa Santa Maria or Ateneo. And then Mm-mm. after that, nag-college na ako, at least nagkaroon ako ng magandang trabaho. Pero si Toto, he faced all the challenges in life. That is the way he give us yung protection niya sa akin. Because gin sacrifice na gintanan at the time now, medyo may nagka-rebelde at nilipat siya doon sa Manila na grade 6. Siya doon sa Manila Mhm. for 1 year and then doon sa Pasay High School and then hindi namin gusto yung kanyang life doon sa Manila. Pagbalik niya sa Iloilo, nagbakasyon lang sa Iloilo. Kinuha siya ng tita ko para lang mabigyan na siya ng magandang
education ulit, mabigyan siya ulit ng chance na mag-excel ulit. Doon sa high school, sa Dueñas General Comprehensive High School, doon niya pinoprove yung kanyang sarili. I will do it my best na marami siyang, doon siya nagkaroon ng maraming medals, doon siya nagkakaroon ng Mm-mm. kilala siya as a painter, as a good artist, as a good entrepreneur, yung speech, yung Writer? writer, speaker, painter, some everything artist along what is about art. He excels everything, songwriter. Doon sa sa school na yun na Dueñas Comprehensive High School, doon sa tita ko kasi gusto niya na siya na tutukan gid siya ng tita ko na mag-excel. Mhm. And then that time uh, after ng college, another challenge because he have to do on his own doon sa West na Yeah, West Visayas. Visayas. Then another challenge again na parang na Nag-aral siya siya na ng di ba, mass communication. communication, nag-aral siya ng mass communication tapos at that time medyo medyo hard din sa amin na ma-continue yung tuition. So nalipat din siya muna siya tigil siya muna ng pag-aral. Then after that siya bumalik siya ulit sa CPU na siya nag-aral. Oo. Ano yun, mass Then doon sa communication pa rin. application din sa CPU. Then after that, he graduated din doon sa mass communication ng CPU. He excel ulit. Lumabas ulit yung pangalan niya. Nagtatanong yung mga classmates ko, Nelo, sino to si Ronelo? Kapatid mo to, di ba? Grabe, ang ano ba to? Parang ikaw din, ma-artist din, pero sabi ko sa kanila, yan ang kuya ko, mas ma-excel pa sa akin yan. Yan talaga yung utak ng aming, sa dalawa kami. Siya talaga yung utak. At saka siya yung kamay talaga ng art sa amin. Parang Mm-mm. lang When you ako. speak about art, you are And talking then after about that, his ability in terms of drawing and everything. illustration, and at the same Ability, time, itong mga Marvel comics. illustration, mga Marvel comics. Kasi kaming dalawa, wala kaming laruan. Yung laruan namin is drawing. Nagpapa contest kaming dalawa, which is kumbaga nagsi-share kaming dalawa, i-share niya sa akin yung kanyang idea how to do. Tapos yung share ko is more on sa color, kaya tinuturuan ko siya ng color kung paano maging maganda yung kanyang output. Tapos siya naman tinuturuan niya kami yung mga figures. Mm-mm. Kaya yun anong banding namin. That is ang banding namin dalawa. Simple lang, basta may papel lang kami kahit lapis. Yun ang banding namin, masaya na kami. Wala kaming laruan, basta yun lang. Mm-mm. Mm-mm. Yung niya, yung Oo. talent niya in terms of writing a song, where did he Oo. learn? Where did he learn this? Yung learning ng song is, yung mama namin kasi nag-passed away as early as bago kami bali, siya yung parang choir, something sa nila sa church. Siya, singer ang mama namin. Singer yung mother namin. Oo, sa church. Kaso meron lang siyang sakit talaga. Hindi namin siyempre yun ang nabigay sa kanya na sakit. So, oo, sa drawing, basta yung mother namin is magaling sa magkanta. Maganda yung boses niya. Mm-mm. Opo. Okay. Now let's go back to Totong, Hector, Opo. and Derek Marlon. Yes. How would you Opo. describe your friendship with Ronelo? Tong, ikaw muna. Si Ronelo is siyempre siyempre yung sa amin is palaging sa pageantry. Kasi mahilig din siya sa pageant. So ako designer ako. Then usually kasi sa Parao Regatta, kami talaga yung una talaga parang nag-revolutionize kung ano ka, yung simple
naging complicated na pageant. So usually, ako nagbibigay kasi I have may kwan din may kakulangan din when it comes sa writing. Hindi ako masyadong magkwan sa writing. I have a lot of idea. Kaso lang, Hindi mo talagang mailagay hindi ko talaga sa ma-execute. So, sa sulat. sinasabi ko kay Ronilo, ganito ang gagawin natin. Gusto ko yung lumabas sa Mm-mm. Red Wall, talagang may fire. Pero nung Tapos, una mo gusto ko makilala yan. si Ronelo, what was your impression of him? Intelligent. Very Talaga. intelligent. Yung talagang matalino siya. And very Kasi low profile, di ba? oo, tapos hindi siya masyadong demanding when it comes. Tapos resourceful siya kasi, Mm-mm. ay, wag mo nang, kung wala, itong gagawin natin. Parang humahanap na siya ng ideya na kahit hindi yung masyadong mahal or masyadong hanapin mo pa, may talagang replacement siya. Mhm. Like for example, sa mga pageant namin sa Badyangan, kasi Badyangan is a small town lang naman. Yeah, Ang he gusto told me namin, about that. oo, sabi ko sa kanya, gusto ko Nel, kasi gagamit na sila ng Red Wall. Actually, kami yung una talaga dito si Lino nagpaggamit ng Red Wall. In-insist talaga namin sa LED town. wall. Yeah, we're talking So, about LED LED wall. wall. So, tapos kasi alam ko, talagang marami siyang pwedeng mabigay at saka malagay na idea na talagang mas-shock yung audience. Kasi yun talaga ang gusto niya palagi is yung mas-shock yung audience, mas-surprise. Parang sa kanya na yun yung dapat may something na ma-i-offer. The Alam same, mo, when you speak about he likes to, to surprise the audience. Ganun din ang gusto always. namin gawin last time, no? At Mm-mm. ngayon, tayo naman ang na-shock. Tayo naman ang nasurpresa sa nangyari sa kanya. We don't, we did Oo. not expect this. Kasi nga, if you look at him, he looks very healthy. Oo. Yun din ang kung minsan nagta-throwback sa isip ko. Bakit anong nangyari yun kay Ronelio? Kasi nung mag-photoshoot kami, ayoko nang mainit. Pero siya talagang pumupunta doon na nagsushoot ng ganito, ganyan. Ay, gusto ko sir doon. May mga idea siya talaga na kaso lang mainit. Kung ayoko na, ikaw na lang doon kung gusto mo. Tapos, then, pero na-notice ko mga siguro, basta once na busy siya, para talagang siyang nagkuhan, makikita mo talaga siyang, ano, sa health niya, parang madali siyang ano ba yun? Yung Pagod. ma-affected Uh-uh. o mapagod, ganun. Pero ini-insist niya talaga, parang ganun siya eh. Kahit Mm-mm. napagod siya, kahit ano. Kasi Mm-mm. dito sa Iloilo, marami kaming nagawa na kasama kami. Yun sa Guimaras, sa Manggahan, sa Sibunag, sa Badyangan, sa Kalinog. Kasi ang dami niyang ginawa dito, Kalinog, na kanami ang Kalinog. Ako ang nagbigay sa kanya ng idea. Siya nag-put up ng lyrics. Hanggang ngayon, ilang years na nagpi-play pa every festival. Kanami Kalinog. Tapos meron siyang Daw sa sa Department of Tourism. At saka as mayroon a siya sa department charity. tourism. Uh-uh. Tapos may mga kay Dr. Rigel Palmares, may bago din siyang about Iloilo na piniplay ko, ibigay ko sa iyo, i-forward ko sa iyo. Tapos basta mahilig siya lately, mahilig siya sa mga ganon, mga festivals Mm-mm. na mga sound. Mm-mm. Tapos then, ang pagkakakuan kay Ronelo, ang basta umaapaw talaga yung creativity niya eh. Tapos Mm-mm. then kung minsan siguro at my age, kasi ang bata pa niya, I'm already 60, siya 44 pa lang. 44 ba siya? Basta ang bata pa niya. So yung drive talaga ng kanyang gusto kinukuha niya. Mm-mm. Oo. Sa kay Direk naman, no, magkasama kayo sa Um, loob ng condominium. Ano Yes yung po. mga katangian niya na talagang hinahangaan mo kay Ronelo? O yung ano talaga po, yung good heart niya, yung humbleness na, tsaka yung, alam mo yung sobrang, kasi siyempre mainstream na ako. So, dun ko nakita sa kanya, yung, grabe yung pagka-passionate na talaga sa craft niya, sa pagtulong sa ginagawa niya. So, kaya sobrang sakit sa akin. Kaya, Mm-mm.
dinalaw nga niya ako agad nung ano nung Wednesdays. Niyayakap niya ako ng mahigpit. So sabi ko, alam ko, ay grabe, sabi ko, kuya, sobrang nakaplat na talaga kasi yung gagawin namin from local to international na Mm-mm. project. Kasi yun yung, Yeah. alam ko, November, sabi pa niya sa akin, kaya lang siya, Mes, direct magkikita tayo. Alam ko, sabi niya, Mm-mm. gagawin natin yung Kuya Tong, yung at yung hindi maras pa yon magkaakan. So, may Nanggahan. inputs. Oh, may inputs na kasi ako doon. Sabi ko, Mm-mm. sige, pinakita niya. So, sobrang kanya direct. So, parang alam mo yung kinukonsult niya lagi lahat sa akin. Most likely, lalo yung sa mga visuals, kasi magaling talaga siya doon. Mm-mm. So, kaya yan, pati yung sa inyo, sobrang gaday kasi Oo. pinagpuyatan niya yan. Oo, Every talagang, naman. I was there. Oo, Kami grabe. yung time zone namin dito is iba. Umaga Oo, sa inyo, gabi sa amin. oo, And kaya sabi ko, sometimes, sabi ko, Ronelo, what time is it in the Philippines? Di ba? 3 o'clock? And then he oo, would talk to me and said, Ma'am, okay lang yan. Tapusin na natin to. So kaming oo, dalawa tas, talaga, wala kaming tulog for a month. Ha? Kulang sa tas, sa tulog. Ang pinagkaiba namin ni Ronelo, ako masyadong proactive pagdating sa katawan ko kasi nga nagkaroon ako ng cancer before. Now, and I'm dealing with a lot of health issues. So ako naman parang, parang pumapasok lang parati sa doctor's office. Siya naman, I don't even really know kasi sabi niya sa akin, matutulog siya for example ng 3 o'clock. Gigising siya ng mga 10, 11, or 12. Is that right? oo. Opo. Tapos Mm-mm. pinapabayaan ko lang. Sabi ko, bawiin mo yan, pahinga ka, tapos kain ka lang. Tapos sabi ko, bawiin mo uli. Kaya pag gano'n, sabi ko, kuya, bawiin mo uli ng tulog. So, Mm-mm. hindi ko talaga nakita, just hindi ko talaga na-expect ng handong ganito Mm-mm. kabigla yun. And he doesn't really say no to Yes. everybody who's asking a favor from him. Yun ang nakikita ko sa kanya eh. Yung pagkausap mo siya, minsan mayroon kaming ginagawa. Ito lang ang dapat naming tapusin. Tapos may tatawag na magre-request na, pwede mo akong gawa ng ganito? Accommodate niya pa rin. Ikaw, Sobra. Nelo, ganun ba ang pagkakilala mo sa kapatid mo? Yes po. Yes, ma'am. Ganon yung yung attitude ni Toto Ronelo. Yung passionate talaga siya. Gusto niya matapos. Meron siyang timeline. Meron siyang dedication na kung saan hindi niya titigilan hanggat maganda yung output. Pag may kulang, he needs to reinvent or mag-improvise. Mm-mm. May So, kasi pagka-perfectionist ba siya? sa writing, Mm-mm. medyo may pagka-perfectionist siya. Oh. Tapos sa art naman, talagang meron din kasi ano niya rin yung na-project niya Na-express rin doon. niya? Mm-mm. Now, Ang nang problem, Yeah, go ahead. ang ano lang ma'am is feeling niya pagod siya pero hindi niya sinasabi kasi yun ang sabi niya sa akin, nag-enjoy ako dito. Dito Mm-mm. ako nag-excel and I Mm-mm. will do it my best. Did Yun he ang sabi niya mention lagi. to you yung mga trabaho niya sa Filipino-American Cancer Care? Yeah, he mentioned it about that may magazine at saka yung na-excite siya doon na mag-announce sa akin Mm-mm. yung Mm-mm. songs na binigay niya sa inyo. Very excited talaga siya na mag-announce sa akin noon. Mm-mm. Doon talaga ako na-touch sa kanya kasi very proud din talaga ako sa kanyang mga achievement lalo na doon sa kanyang contribution sa inyo Mm-mm. na When you were growing up, was there a time na nagkasakit ba si Ronelo? hindi, hindi. Kaya first time niya na ma-hospital. Oh, That, first time niya na ma-hospital. oh, Ano yung opo. pagkakilala mo sa kanya when it comes sa mga karamdaman? Like for example, ako pag may karamdaman ako, I always, listen to my body. I do something na bago pa Yeah. lumala. How about Ano, him? ma'am, parang tinitiis niya, ma'am, yung kanyang sakit. Hindi Mhm. niya in-open up na meron siyang sakit na ganito or kung kaya naman ng kanyang katawan, ipahinga niya na lang. Kasi very active siya, ma'am. Mm-mm. Very, Yung siya, brain active. niya masyadong Oo, active. Mm-mm. oo, So, ano talaga yung nangyari na, kasi ito nangyari din sa amin, no? oo. Nung malapit na yung event,
ng FACC Oo. noong October 12, meron na Oo. siyang karamdaman. And he would tell Oo. me sometimes, inuubo na siya eh. Di ba, Direk, na ano mo na Oo. yun, na-notice mo, di Oo. ba? Oo, Ako na-notice ko yan eh. Oo. Na-notice ko. Oo. Nagkausap kayo, Tong? Yes, Before? nagkausap kami kasi sabi niya sa akin nung sa Malaysia yung parang hindi maganda yung pakiramdam niya. Kung why don't you take a rest for a while, then bumalik ka na lang sa work mo. Kasi kung pag mahirap, kasi ako din talaga nag-consult, joke ko yan palagi. Kung Mr. Herman Moreno, ano ba yung outfit mo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, kung ikaw naman, sir, kung masama yung pakiramdam, kung bakit mapupla ka? Sabi ko pa sa kanya. Last na nagkausap kami, sabi ko sa kanya, wala kasi makuan daw hindi daw maganda yung pakiramdam niya, ganun. Pero kung dito siya sa kwan, one time na bumaba siya sa hagdan ko kasi may hagdan yung bahay ko dito ako. May hagdan. Kung sabi ko, bakit inuubo ka, umuubo ka? Kung kwan mo yan, ipagamot mo yan kasi ang ubo, mahirap pag maglala. Mo sabi, one time lang. Tapos na-notice ko din, kung minsan kung sabi ko may show kami for last show namin, dito yung Best Dress of Iloilo, Western Visayas pala. Sinabihan ko pumunta ka, hindi siya nakapunta, sabi niya kasi hindi masama daw ang pakiramdam niya. So hindi na ako nag-insist. Kung sabi, okay lang, magkita na lang tayo pag may kuwan ka na, pag okay ka na. Mga Mm-mm. ganun. Yung last niya pumunta ng Iloilo. Mm-mm. Parang ganun. Parang parang siguro that time din yung cancer kuwan yun yung Lumala. blonde. Mm. Oh, Kasi there was a time na sabi niya sa akin may lagnat siya eh. And may then he lagnat told yan. Oh. me, every day, alam mo, mas marami pa akong oras na binibigay kay Ronelo kaysa sa asawa Mm-mm. ko at the time. Ha? And then he told me na ano daw, yung masakit yung kanyang lalamunan, tapos inuubo siya. So sabi ko, Mm-mm. nagpa-doktor ka na ba? Ganito, ganyan, no? And I said, oh, okay lang ako, ganito, ganyan. He doesn't want people to think about him. I guess he wants to Oo, focus more kung ano yung ganun siya matapos eh. sa trabaho. Ikaw, direct na-notice mo rin na nagkaroon na siya ng parang trangkaso? Oo, tapos sabi ko sa kanya, di nag-uusap pa kami, sabi ko, pag, kuya, sabi ko, pag one day, 2 day ha, na hindi ka okay, sabi ko, go to the hospital na, magpa-check up. Tapos yun nga, sabi niya, direct, wala, magpahinga lang to, sabi niya, 10 days lang daw to. O sige ba, pero sabi ko, basta sabi ko, kung 2 days na at ano, sabi ko, wag mo nang patagalin para sabi ko, para Mm-mm. alam natin kung ano. Tapos yun, kasi hindi, tapos message ako ng message, sabi ko, kaya kamusta pakiramdam mo? Sabi ko, parang hindi na siya sumasagot. So, nagbabalak na talaga akong puntahan siya. Sabi ko, ay, tapos kasi may iniwan na siya sa akin doon na contact yung OGT. Tinanong ko na yung OGT. Sabi niya, sir, may sakit si Kuya Ronelo. Tapos sabi ko, saan siya? Tapos yun na, ay, na ano na po, sabi ko, salamat. Yung dinala niyo na sa ospital. Sabi ko, baka walang mag-asikaso. Mm-mm. Yun, tapos wala na kasing sagot. So sabi ko, ala, saan ko kaya siya pupuntahan nito? Mm-mm. So, Nelo, nung time, no, di ba, nagkasakit siya. Ngayon, Oo. saan Oo. siya nakatira at sino yung taong nilapitan niya? Hindi ba kayo nag-uusap everyday? Hindi Nag-uusap po. sa Letex, pero ang sabi lang niya kasi Sadali, okay lang okay. siya Okay lang sa siya sa iyo naman direct. Oo. So sabi niya sa akin, sige lang direct, ipahinga ko lang muna din magkita tayo. So actually, yun na talaga yung anticipation ko na magkikita kami kasi ang dami niya na sa aking Mm-mm. May alam ina-update. ka ba kung nagte-take siya ng gamot? Wala, pero sabi niya kasi is ipahinga lang niya. So sabi ko basta ang inaano ko talaga, sabi ko basta pag 2 days na hindi ka pa talaga inaanoan, sabi ko inisip ko lang, sabi ko baka kasi pagod lang na patigla o napuyat lang doon sa ano, pero sabi ko basta punta ka ng ano. Tapos ayun to, yun yung last naming usapan. Mm-mm. Tapos basta direct sabi niya magkita tayo. Dami tayong Mm-mm. gagawin. Sige, sige, sabi ko gano'n. Nelo, yung sa'yo, paano mo nalaman? When was the last time na nakausap mo siya bago siya na hospital? Sa wife ko po. Sa wife ko. Kasi
Oo. Excuse po, sa akin po kasi siya ma'am nag-update. Mm-mm. Nung doon po siya sa Malaysia, nag-message na hindi na maganda yung pakiramdam niya. Tapos Oh. kinakamusta ko po Mm-mm. siya. Sabi niya naman, Hindi kita pahinga lang makita, daw. ano bang pangalan mo? Sandra po. Wife po Kas ako ni Sandra? Opo. Mm-mm. Napakabata Tapos, nila, tingnan mo. opo. Tapos sabi niya po, Ang sabi niya? sabi ko, pag uwi niya po ng Malaysia, magpa-check up na siya. Ina-update ko po siya nung nandito na po siya sa Manila. Sabi niya, okay, magpapa-check up na ako. Nagsisend po siya ng picture na nandun na siya sa lung center na nagpapa-check up daw siya. Bago siya Tapos pumunta ina-update, ng Malaysia, nagpa-check up na siya. hindi, nung Hindi pa. pagdating niya dito po galing Malaysia. Mm-mm. Tapos, ang sabi ko sa kanya, ina-update ko siya everyday kung kamusta. Sabi niya, may gamot naman, okay naman, medyo umu-okay naman ako, sabi niya. Tapos, nung day na nadadali na siya sa hospital, nag-message na hindi niya na kaya. Kaya on the way na kami noon. Nung papunta ako sa husband ko sa office na ipipick up ko siya, papunta na kami kay Kuya Ronelo, may tumawag sa akin na nasa hospital na siya, tapos tutubuhan na daw po siya. Kaya nabigla po kami. Akala namin parang simpleng trangkaso lang kasi yung Mm-mm. pinapalabas niya, parang ganun lang daw yung Mm-mm. Kasi niya. yun ang sinasabi niya na trangkaso Opo. daw. Wala po Oo, kami na ganun pala Pero talaga sino tong yung nagdala sa kanya? Kasamahan niya sa trabaho or kaibigan? parang kaibigan niya daw po yun. Kaibigan niya Parang na anytime daw na may mm, event, yan daw yung tinatawagan niya parang para assistant. ina-assistant siya. Si Opo. John. Mm-mm. Opo. Yun na po yung Mm-mm. nung dinala siya sa So ito rin yung yung nag-encourage sa kanya na pumunta na ng hospital. Opo. Kasi ayaw niya daw po talaga. Nakausap namin si John. Ayaw ni Kuya Ronelo magpadala sa hospital. Oh. Ayaw niya Takot talaga. Yun ang siya. nagpili. Mm-mm. Opo. Tapos nung the way na, papunta na po sila, on the way na sila, parang nawala na daw po ata siya ng malay. Mm-mm. Mm. Alam mo, may mga tao talaga na pagdating sa doktor o hospital, ayaw nila. Ayaw talaga nila. Kahit ano mo yan, yung iba nga ayaw pa magpa-surgery, ayaw na ano. I saw this a lot of attitude nila. Kasi yung takot nila nga na may mangyari sa kanilang masama. Opo. So ngayon, doon na, di ba, nandoon na siya sa hospital. What happened nung dumating kayo? Nung doon after ng emergency, dinala na po siya doon sa ICU. Sa 4 days niya po sa ICU, nakikita po namin yung malaking chance na makasurvive po siya. Kasi okay po siya eh. Nag-improve. Kaso nga lang po, ang namin doon, yung visiting hour lang namin, sa umaga, 1 hour lang, tapos sa hapon, 1 hour lang din, yun lang. Kaya hindi po namin talaga siya nakikita. Tapos ang sabi lang sa amin lagi ng nurse or doctor, nag-hysterical daw siya, ganun-ganun. Pero hindi namin nakita Pero hindi nila nung siya sinedate? He was not sedated? wala. They need to Wala sedate po. him. Opo. Yun ang request namin na Kasi siya, nagkakaroon siya pakalma. ng anxiety. Opo. Yun ang request po namin. Tapos ang sabi kasi ng nurse, hindi daw pwede yan. Ay, doktor yung nagsabi, no? Hindi daw pwede kasi baka daw lalong magka-problema dun sa heart. Mm-mm. Sabing ganun. Tapos, dun po sa pang-last niya po na 2 days, dun ko po talaga siya nakita na parang iba na yung kondisyon niya, yung nakatali po kasi siya. Tinali na po siya. nila? Tanggal daw po niya yung papasok namin kasi doon wala na yung tube sa kanya, iba na yung nakalagay, yung tawag doon. Oo, yun na yung nakalagay sa kanya. Tapos hirap na hirap siya kasi parang siguro malakas yung pressure, hindi ko po alam. Huli ko na yung malakas siguro yung yun ang parang inaano niya sa akin. I-adjust po ata. Hindi ko kasi naintindihan yung ibig niyang Gusto niyang sabihin. i-adjust. Mm-mm. Oo, yun. So ito yung Yun. nalalaman ko dyan sa inyo, no? I'm not trying to compare kung anong healthcare sa Pilipinas kesa sa Amerika, but America is really, we have everything here. Now, nung makausap ko yung doktor, 'di ba, pinakausap niya sa akin yung doktor. And I also talked to my uncle na pulmonologist dyan. He told me na dyan sa Pilipinas, kung nasa government hospital kayo, 'di ba? Lung Center is a government hospital. Usually, ang mga doctors niyo, mga baguhan, mga residente, is that right? Yes. Pero kung may pera ka at meron kang admit sa private hospital or yung mga private talaga Specialist. na institution, may specialista, may private doctor na pupunta sa inyo.
Si Ronelo, sa pagkakilala mo, Nelo, was there a time na nagpa-doktor ba siya? Nagpa-check up siya pero sarili niya lang sinisikreto niya rin. Ngayon lang. Ngayon lang Self-diagnosed. diagnosed First time. Ilang First taon time na ba lang. siya? 46. Mm-mm. After the 6. Kailan ang birthday For- niya? January 23, 1979. Okay. So hindi siya proactive when it comes sa kanyang health, sa kalusugan niya. I think So, it's parang- also because ng karamihan sa mga tao diyan, 'di ba? Wala kayong mga private insurance, ano? You depend on PhilHealth, 'di ba? Mm-mm. Yes. Ang sabi ng doktor ninyo sa akin, kung pneumonia lang, at yun din ang sinabi ng iba kong mga kaibigan na doctors. Kung pneumonia lang talaga ang condition niya, malaki ang posibilidad na makasurvive siya. But during the time na diagnosed din siya na mayroon pala siyang heart condition na it was already there, existing condition na hindi nga lang na-diagnose. Anong condition to, Nelo? Heart ailment. Enlargement of heart. Enlargement. Malaki na daw po yung Malaki yung heart niya. puso. Mm-mm. Pero wala kang idea kung nung maliit kayo may mga problema na sa heart niya? Wala naman. Pero alam Kasi mo na yung- mayroon siyang hika or asthma. Meron siya. Oo. Yung lang, parang hapuon. O, yun, Yeah, parang- hikain ba? Kain. Mm-mm. Mm-mm. Asthma. Oo. Asthma. Oo, yan. Mm-mm. So, what happened next? Nagkaroon siya ng cardiac arrest? Yeah, after that, nung time na may tumawag ulit sa amin during morning in the mga 4 a.m. May tumawag na punta na ka daw kayo dito sa may sa emergency sa ICU kasi na cardiac arrest. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi. Pero hindi mo na sinabi. ASAP daw punta ASAP kami. punta kami. Then after that, nung dumating na kami, yun ang sabi daw, na-revive naman daw nila. Pero nagkaroon daw ng cardiac arrest yung si Toto Ronelo. Tapos sinabi nila, Super critical super talaga. critical daw. Sobrang liit na lang ng chance niya. Sabi nila, super liit na lang daw ng chance Mm-mm. niya. Makasurvive. Tapos, yun nga, hindi nga namin familiar din yung before, dapat 10 minutes before, dapat ma-revive na Hindi nila. namin kasi alam. Nung tinanong namin yung doctor, 15. nagkaroon daw ng at least more than 15 minutes ang kanilang pag-revive ng heart ni Toto. Mm-mm. So, after that, nagsabi yun ng doctor sa amin na Pinapa-decide na po kami. pinadecide na Pinadecide kami. niya na kami na stop na kasi nagsasuffer daw si Nagsasuffer Kuya daw Ronel. si Kuya Ronelo ng Yun. So, sabi ko, wag mo na. Kasi minsan- sabi ko, may pinapaano, ko muna sa tita ko Mm-mm. na He tita. always Tumawag- talk about your tita in Iloilo. Mm-mm. So, hopefully, na i-work out namin na makarating talaga ng mas maaga. Kaso nung time na yun na Pagdating niya sa pagdating niya hospital, doon doon sa din hospital, na-declare si doon din na-declare si Toto Hindi niya Ronelo na pass away na siya ng hindi niya time, talaga hindi niya naabutan. 9 a.m. ng umaga. Mm-mm. So yung tita ko, dumating din almost 9. at the same time din Mm-mm. na doon sa room. So yun, after Wala that, sila. hindi doon sila nakita Mm-mm. ng tita ko sa room. And then, nung Mm. dumating ka dito nung dumating ka dyan sa Pilipinas, para lang magbakasyon, bumaba ka sa barko, and then you celebrated your birthday with him, di ba? Bago pa nangyari to. Opo. Nag-celebrate po kami ng birthday Opo. ng aking birthday ng past kasi October 8 kasi ako, tapos Hindi siya dumating. dumating ako mga 9 na. So pinatawag ko si Toto Ronelo para mag-celebrate kami ng family ko together with him. So yun, nag-bonding kami doon sa sa MOA. So we have time together na mag-share ng ideas ulit ng mga Tapos tapos yung mga yung gin-share niya yung achievements niya sa akin. napunta siya ng Malaysia daw. Pumunta, yung may siya ng gusto niya naming ihatid siya doon. Namin siya sa Paplano siya na ihatid daw siya doon sa Malaysia.
Oo. Tapos nagpa-plan po kami mag-business. Yun Yeah. po yung gusto niya talaga Ang dami niya Oh, yeah. talagang mga pangarap. And every time na nagsasabi siya ng mga plano niya, he always include also other people like his family and his friends. For example, ito sabihin ko sa inyo, Direk Marlo and Totong Opo. Sinasabi niya sa akin, Ma'am, sana next year makapunta din dyan si Direk at saka si Totong. Sabi ko, yeah, I invited Totong actually, like a few years ago. It's just that kami nga tong sa FACC, wala kaming pera. Nanghihingi kami ng donasyon. You know what I'm saying? So sabi ko, Yes. we'll find ways kung paano. Kasi talagang we're really decided. And then, he was very excited na makapasa sa interview sa Yes, yes. US Oo, excited Embassy. talaga. I think nakita ko rin na parang naging malungkot siya nung Mm-mm. malaman niya na hindi siya nakapasa. No? Mm-mm. Because he was so excited. Kasi nga, sabi ko sa kanya, you work in this travel agency, matalino ka. I think ang nangyari doon, no? Kasi meron akong letter na pinadala eh. Think about it. He is very talented. He is very, very smart. He can do everything. Sabi niya pa, pag dumating ako dyan sa Amerika, wala ka nang dapat gawin. Ako na maglinis ng bahay mo, ako na magbantay ng bata. Ng bata, no, I don't have bata. Aso daw. And then, nakausap niya yung asawa ko, no? Nag-usap silang dalawa. And then, I was really sabi ko sa kanya nung sabi niya, Ma'am, hindi ako nakapasa. Sabi ko, you know what? It's not the end of the world. Ha? Nangyayari talaga yan. But it doesn't mean na ang mga taong pumunta dito, lahat sila successful. There's always a reason. So we're trying to lift him up at the time. Hanggang sinabi namin ng isa naming kaibigan na si Yol Johnson, na sabi namin, why don't we do this? Okay? Sa April, magpapa-interview ka uli. Okay? Kami nang magbabayad ng application, pati yung ticket mo, no? Kaming dalawa ni Yol. And then he talked to others, unti-unti na siyang naging okay. But I guess it's also because, again, over-fatigue din siguro siya sa dami ng mga trabaho niya. Di ba? At the same time, hindi natin siya he was not diagnosed of that heart condition. Anyway, may gusto lang akong ipakita sa inyo. Gusto niyo bang makita yung last naming conversation sa meeting? Mm-mm. Ito ipakita ko lang. Kukunin ko tong background na to. Paano ba to? Just background. Hindi ako magaling dito eh. But I will try, okay? Ko lang ipakita ko lang sa inyo yung sinabi niya tungkol sa kanta. Okay? Kasi kung i-share ko, masisira yung natin, yung ating pinag-uusapan. Teka, here you go. Ito siya medyo, okay, what's this? Bakit parang hindi Oh, okay. Hold on. Kasi yung isang box sa pulibog mulay. Ito tama. Ano, ilibig mo matay. It's a which means to play the lyrics. Is Hear you again. I think because the connection in the Philippines. yan, ito yung connection. But he was talking about the song, no? Ito yung sinasabi niya sa amin. Ito siguro. Because no matter what pain we are going through, there are people around us that gives us strength, and God is love, and love is the cure, because no matter what pain we are going through, there are people around us that gives us strength, and God is love, and So yun, sinabi niya, love is the cure because God is love. Mm-mm. Nabatian ko na kagina sa song. Mm-mm. Narinig mo yon sa song. Nandoon lahat Actually, ang pinakaulihin niya, pinaka-memorable yun sa akon kay Ronilo. Tagalog tayo. Ras ko siya, parang ras, siguro on the way going to the airport siya. Ginubrahan niya ako ka-contract. Kung ko ka-contract. Teka muna, Tagalog ka kasi 2020 nakaano tayo sa Amerika. Ay, ginawa niya ako ng contract for Dinagyang Festival kasi akong gagawa ng costume ng tribo taga Barrio, yung Lapos. Kung gawan mo ako ng contract, so ginawa niya ako ng contract, beautiful na contract talaga, yung
yung ang ganda ng contract, may introduction, may middle, at saka may finale. Mm-mm. So talagang yun talaga ang na-miss ko. That's why ito yung pinakahuli niyang binigay sa akin. Siya talaga naggumagawa ng mga mga page, mga ganun. Oo. Gagawan Mm-mm. kita, sir, ganito, para bongga, gumagano. Mm-mm. Alam mo si Ronelo, very pag once gumawa siya, gusto niya talaga bongga yung makita ng That's lahat. right. Mm-mm. And he was a little bit, na-frustrate siya kasi doong nung event namin, hindi na i-play, no? Ito yung pasabog namin. Hindi na i-play ng isa sa mga technical committee, yung, yung voice over na ang ganda-ganda. So I told him, it's okay, natapos na, gusto ko rin yun, gusto mo rin yun. Wala tayong magawa. Sometimes, it's beyond our control. You know what I'm saying? But anyway, my Yes. next question is, may mga kanta pa ba siyang naiwan na hindi pa niya natatapos o naiparinig sa iba? Nelo, may alam ka pa bang kanta? Sabi niya kasi, ma'am, sabi niya, gawan niya kasi daw dapat ng kanta yung anak namin. Ipapakanta Mm-mm. niya sa anak namin, gagawa niya daw dapat. Pero hindi ko po alam kung may Mm. naano na siya. Oo. Kinausap niya yung anak namin. Sabi niya, gagawa niya daw ng kanta. Kasi maganda rin yung boses ng anak namin Oh, po. ipakanta mo ha. Tapos mo dito sa akin, ipadala mo para mailagay namin Opo. Opo. website. Mm-mm. At saka ito yung sinasabi niya sa mga ambassador namin kasi maraming mga singers dito, no? Sabi niya, let's do this. Pwede kayong pumunta sa recording studio. And and I have that plans, no? Sinasabi ko na rin sa kanya yung mga plano ko. At ang dami niya talagang plano. I really wanted to help him na makilala hindi lang dyan sa Pilipinas, kahit dito sa Amerika. And isang tanong ko pa sa inyo, paano ninyo gustong maalala si Ronelo bilang isang songwriter, bilang isang kapatid, bilang isang graphic artist, no? Pageant director and everything. Kasi yan siya journalist din siya doon sa Iloilo. He was a writer of one of the newspapers. Ikaw, Nelo, paano mo gustong maalala yung kapatid mo? I will, yung, yung tumatak talaga sa akin is, yung kanta ng You Raise Me Up. Oo. Yun talaga nagtatak sa akin na parang siya yung hawig ng tao na everything wala ka, he raises you up. That's Oo. right. And he is Kung the type of a makanta, person na kung tumulong, he doesn't expect anything in return. opo. Basta yung kanyang commitment sa lahat, I will raise you up. Opo, yun po. Mm-mm. Ikaw naman, Yun. Direk. Ako, talaga as talaga a creative writer and a composer. Meron siyang kantang, actually, dalawa yung song na binigay niya kay Michael. Yung isa na record na mayroon lang kaming, actually, dapat for release na talaga yung Spotify at Amazon. Kaya lang na-busy si Michael dahil may laro sa SEA Games ngayong November, December. So, yun yung, I'm sure magbabiral yun kasi pinaghirapan niya talaga yun. Yung song na yun, na kinumpose. Mm-mm. Kaya kay Michael. At saka itong kanta na talaga sa cancer, a lot of people, kasi yung mga nandoon sa video, karamihan actually doon ng mga beneficiaries, nawala na sila. At yun Oo, ang mga videos. He was talking to me like, pwede po ba natin gamitin to? Sabi ko, yeah, why not? Kasi, we're trying to raise awareness. Now, what lessons, ikaw Tong, ano yung mga lessons or mga inspirations ni Ronelo na sa palagay mo, iniwan niya sa atin? Actually, until now, parang iniisip ko din na siguro yung nangyari sa kanya, parang dapat nating isipin na yung pera dumadaan lang sa kamay natin. Tama. Pero yung health is very important. Kasi ako talagang palagi ko niyang sinasabihan na magpa-doktor. Pero hindi ko alam kung nagpapadoktor siya kasi ako before mag-travel ako abroad, nagpapadoktor ako because
may mga binibigay siya ako in case na ganito, sumakit yung ganito, mga ganyan. Tapos pag umubo ka, kahit sa sasakyan ka, pwede mo i-take ito. Tapos ako talaga, ini-insist ko na pumunta na sa doktor kahit ano. Parang, parang, kasi may marami din akong tinitake eh. May sa heart, may sa, tapos then nagpa-vaccine ako ng lungs, ng what I mean, yung COVID. mga paras. Oo, lahat. Before kasi alam mo, hindi mo alam kung ano mangyari sa iyo sa abroad. So, yun ang lesson talaga na dapat huwag pabayaan ang self. Basta, ang dapat Yeah. may vitamins, gano'n. Kasi yun ang importante. At saka yung talagang hindi ko makalimutan kay Ronilo naman, na good thing is yung kanyang hindi kanya hindi niya ako parang pino-frustrate na talagang pumupunta Mm-mm. siya. Kung hindi siya pumupunta pumupunta, Sasabihin napupunta, niya. sasabihin niya ahead of time Mm-mm. para at least maka-prepare ka. Mm-mm. Then at saka babawi lang ako, sabi niya, babawi lang ako next time. Parang That's ganun right. talaga si Ronelo. Yun ang kanya nabigay sa akin na Mm-mm. parang At saka pag lesson. tumawa na siya, iba na, di ba? Ang cute Oo, niyang pag tumawa tumawa, siya, napaka-sexy. oo. Tapos sasabihan niya lang ako nga, ikaw ba na, sir? Oo, ganun din siya. Oo. Huwag ka isip, Mm-mm. babawi tayo dyan. Mm-mm. Ganyan. Ganyan So, yan ganyan. siya. Tapos sasabihin Mm-mm. niya sa'yo, Ma'am, relax ka lang. Akong bahala. Kung minsan sinabihan niya pa ako, ay sir, hindi kita in-include sa ganito kasi alam mo, ng mura lang ito, mahal ka, sabi niya sa akin. Kung ikaw laro ni Loha, parang wala ka tayong pinagsamaan. Pero kung minsan, because alam niyang busy ako, hindi niya ako Binabother. ini-include sa mga oo. Mm-mm. Especially kung mga malalayo. Kasi sinasabihan ko, ayoko dun sa may kasi ang malayo. Tapos tatawid pa ng dagat. Kasi sa Renilo, pupuntahan niya talaga yan. Kasi mga friends din niya eh. Mm-mm. Mahilig Yung siya sa sa Cebu, adventure. o mahilig sa adventure at saka yung mga iniisip niya kung minsan sinasabihan niya ako na ganito si sir, alam mo gagawin ko ang ganito pero yung kukunin kong designer si ganito, si Jemon, si Charlie kasi sila ang available. Okay lang sabi ko basta yung idea mo. Pero kung minsan nagko-comment din ako sa kanya na ay hindi maganda yung ganito. Very open siya. Mm-mm. Oo. Sabihan niya ikaw na next time. Mm-mm. Ganun. Ikaw, Mm-mm. Direk, ano yung Sa akin, mga sa akin experience kasi mo? tuwang-tuwa kasi sinasama ko siya. So sabi niya, Direk, I'm learning of the new things. Sabi ko yun. Sabi ko, kaya kita gusto isama para mas lalo mo pang enhance at mas lalo kang makakikita ng kakaiba. Kasi yun ang gusto niya. Gusto niya may pasabog, gusto niya bongga. So, Mm-mm. Pasabog Yes. sa talaga akin, yung sinasabi niya parati. Oo. Alam niya na technically, gamay na gamay ko kasi yon lalo sa lighting, mga ganyan, Mm-mm. mga visual. So doon kami talaga nagkakasundong dalawa. Sabi niya, ay, direct, ang ganda nung ginawa mong ganito. O, di ba? Sabi ko, so parang medyo malaki ang tiwala since alam niya mainstream Mm-mm. na ako at so direct, tingnan mo to. Yan, ay, oo nga, direct, So, ina-explain ko sa kanya pag tinuturo ko kasi kung ano yan, dapat lighter. Kasi pangit pag sa paggabi, sabi kong ganun. Mm-mm. So, kaya maraming, kaya nakakatuwa kasi open na open talaga siya to Mm-mm. learn. Direk, kung makakausap mo ngayon si Ronelo, ano ang gusto mong sabihin sa kanya tungkol sa kanyang talento, sa kanyang talino, sa kanyang hilig, sa musika, sa pageant, sa illustration, sa drawing, sa lahat ng mga bagay? Ako ang sabi ko, kuya, sayang kasi eto na talaga kasi like yan, i-record na sana namin yung song, yung materialization na talaga, eto na eh. Kaya excited din talaga yan siya na magkita kami. Pero I'm sure may magandang to. I'm sure hindi niya ako dito pababayaan. Feeling ko isa rin to sa way na kasi pinupush niya din talaga ako na hindi direct magagawa natin yan. So, saan ka man niya, itutuloy ko to as much as I can. Gabayan mo na lang ako. Pati yung dyan sa Iloilo, Kuya Tom, ino-offer ko talaga kasi sabi ko sa kanya, sige, gagawin ko yan without, sabi ko sa kanya, wala tayong pag-uusapang PF. I will, kasi niya to legacy niya to dyan. Ano ba yung Gimaras siya, kaya sabi niya, direct, tulungan mo akong gumanda yung
visual nito, yung ilaw dito. Sabi ko, sige na, pati yung choreography, pati yung music. So, ah para sa iyo, Kuya Tom, kung ano pwedeng ano dyan na may tulong kasi gusto niya talaga yan. I will do it. Yes, yes. Mhm. Kasi inano niya talaga yan sa akin eh. Kaysa yung na-instill niya sa akin values na, di ba, I am so blessed na nakarating ako sa mainstream. And he wants also to share, lalo dyan sa Iloilo. So, gagawin ko yun, Kuya Tom. Mhm. Kasi talagang Yes. inano niya yun eh. Mm. How about you, Dapat talaga, Tong? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ron, thank you very much your for sharing your creativity to me, for giving me the chance to become one of the famous designer. Kasi alam ko ikaw nagbigay sa akin ng title na The Fashion Star of Iloilo. Salamat at saka sana nandyan ka always sa side ko when it comes sa art kasi naging inspiration din kita for everything. Uh, because ikaw talaga yung tinatawagan ko every time na may plans ako, the same as you. Uh, itutuloy ko ito. Pati yung sinabi mong gusto mo talagang before na travel abroad at saka mag-ano, iisipin ko yan na parang nandyan ka lang sa site ko. Kahit wala ka dito sa Iloilo, parang nagbakasyon ka lang, iisipin ko yan. Kasi pag naisip kita, parang ikaw talaga ang nagbigay ng idea sa akin na ipursu ang lahat ng mga projects when it comes sa art. Sorry kung minsan hindi kita masagot siguro at saka kung minsan napagsabihan kita ng mga ng mga reminders na kung minsan hindi mo na gusto, pero sorry talaga. I love you, alam mo yan. Kahit kahit minsan aaway kita, pero sa art pa rin yun. Uh, I'm sure happy ka naman siguro kung nandito ka lang ang happy ka talaga kung ano ang masasabi ko. Sorry sa mga nangyari ah, na hindi hindi ka namin napuntahan sa last hour mo. Pero magkita tayo dito sa Kwan. Susunduin kita. I love you, Ron. Mhm. And of course, no, dito sa amin sa Filipino-American Cancer Care, Ronelo made a very big difference. Not just for me, but of course, in the fight against cancer. Isa sa mga reason, naniniwala ako, na kaya siya naging connected sa Filipino-American Cancer Care because we wanted to continue the talent, the passion, that creativity, that intelligence sa kanta niya. Hindi lang sa kanta niya. Now everybody, everyone in the whole world can see and they would be able to identify. They can connect to him not only because he created the logos of the FACC, the slideshows or the videos, but also because his heart, his passion and his talent are in that song, Love is the Cure. Now, Nelo, ano yung mga plano mo ngayon para sa kay Ronelo? And then kung nandyan siya, I know he will always be there for us. And I really believe, no, that his legacy will continue. Yeah, thank you so much, ma'am, for so talagang kung andito man si Toto Ronelo today. So I wish na talagang ari ka gid na protector that will ano sa akon sa amon family sa especially sa family ko that continue ng passion niya sa kanyang trabaho, especially doon sa mga tao na nag-inspiration sa sa ano niya, na-inspire niya sa kanyang trabaho, na-inspire kung paano maging
buo yung kanyang loob na magtulong sa lahat. Inspired na maging ano siya, na maging matatag sa buhay dahil life is life must go on, no? That will continue his legacy na kung saan marami siyang ginawang kabutihan na that will last in a lifetime, no? Na kung saan nagkaroon siya ng good things sa mga tao na kaniyang tinulungan at saka yung gusto pa niya sanang tulungan na kung saan siya yung naging susi sa lahat ng tao na magkaroon ng maraming tawag nito, ng maraming uh, ideas na si Toto talaga ang passionate talaga siya sa trabaho niya. Hindi siya nag-iisip ng time para magpahinga, para kasi ini-enjoy niya talaga yung kanyang trabaho. Oo. That's his yung katangian ng ni So, Toto. kailan yung kanyang viewing, and then do you Ay, have any plans? yung viewing niya is as of now, pinaprocess namin papuntang Iloilo by air cargo. Then after that, doon sa St. Therese yung namin, yung kanyang viewing. Hindi pa sure kung ano. Oo. Molo. Sa Molo, opo, Opo. Molo. Sa St. Therese. Kung hindi pa ko sure ko kasi yun ang suggestion ng namin. Oo. So may bagyo pa naman kasi. Okay. So, oo. Then, yung last niya na yung kanyang is yung sa Forest Lake po. Kasi andun yung mother namin. Opo. Sa Forest Lake, sa Mandurriao. Yeah. May mga gusto ka bang pasalamatan? Yes. I thank you so much po sa help and assistance, especially po sa FACC. Ma'am Josie, thank you so much for that love na binigay mo kay Toto Ronelo. Thank you so much for that na mga ng prayers ninyo. Thank you so much sa mga teams, sa mga other people na hindi ko man ma-mention pero hindi ko man familiar pero yung umaapaw yung love ninyo sa kay Toto Ronelo. Thank you so much gid sa God. Naging inspirasyon siya sa inyo. Oo, thank you so much gid. That's all. Okay. Pasensya na sa hindi ko na-mention na basta ayun talaga. Thank you so much. Okay. Opo. Thank you so much for being with us you. on our radio show, On the Air with FACC, Filipino American Cancer Care. Maraming salamat po sa inyo, and we will keep you posted sa sa wake ni Ronelo, and of course sa lahat po ng mga friends, families at sa mga supporters ng Filipino American Cancer Care at sa mga nagbigay ng kanilang support, prayers and donations. Thank you so much, ladies and gentlemen, and see you again next time.